tumakbo ng impeachment, maraming kumakalat na fake news ha. Huwag po tayo basta-basta magpapaniwala ron ha. Ang paniwalaan lang natin yung napapanood natin. Huwag tayong magpapaniwala sa mga post ng mga DDS na si Boy Objection daw talagang pinupuri-puri raw. I object. Sila lang pupuri ron ha. So mga kababayan ha, umpisahan na natin tong talakayan natin. Eto, impeachment ha. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na itong impeachment na to na nangyayari dito sa atin ngayon, ito yung sinasabing pagbubulgar daw ng mga kahihiyan ni Sara sa buhay niya. Kasi syempre, alam naman natin, itong impeachment, siya talaga ang pangunahing nasasakdal dito. Dahil dito, pwede siyang matanggal at pwede rin siyang hindi na makatakbo sa susunod kahit barangay tanod yata, hindi na pwede. So ngayon, ano ba mga nangyayari rito sa impeachment? Nung day 1 pala, pag-usapan natin yung day 1 muna. Ha? Yung day 1, grabe, sarguhan kaagad yung mga matatalinong abogado, no? Correct. Ang grabe, talagang nagpakita kaagad ng determinasyon yung panig ng prosecution, pati nung depensa na rin. Siyempre, nung day 1, pagpapakilala pa lang naman yun, paglalatag ng mga rules, wala masyado nangyari. Correct. Kahapon, grabe, may pinagtawanan na naman ng taong bayan. Si Boy Object. Si I object, Your Honor. I object. Ikayo, ano bang basa niyo sa nangyayaring impeachment dito kay Bibi Sara? Ako meron akong main takeaways. Objection, Your Honor. Objection. I object, Your Honor. Nakakasar eh. Nakakasar objection eh. Nakakasar Pati eh. yung manner ng pagsasalita ng prosecutor in-object ka no? Oo, kaya nga eh. Yung pati pagpo-post niya sa pagsasalita, in-object ka. Anyway, meron ako mga takeaways, no? Okay. During the first day, ang nakita kong focus ng prosecution ay talaga accountability. Ano? At ang defense naman ay persecution. Correct. No? Ganyan na tumakbo ang kanilang presentation ng or what we call opening statement, no? So talagang trial po sa courts natin, wala po talagang ganyan mga opening statements, no? Kaya lang po itong impeachment kasi sui generis po to. Kaya inalaw ang opening statement for both parties, no? Pero sa aking palagay, itong pangyayari na nagkaroon na tayong impeachment trial ni VP Sara ay victory hindi ng prosecution, hindi ng defense, hindi ng Senado, kundi victory ito ng taong bayan. Yes, tama. Victory ito ng Constitution, victory ng rule of law. Kung baga, wagi na agad tayo. Correct. No? Oo. And yung first day, no, yung takeaway ko naman dyan sa first day, nakita natin kung paano hinijack ni Mama at ng kanyang sisterette yung microphone. Yung microphone. Kasi main issue nila dyan, bakit daw gagawing presiding officer si Chis Escudero? Supposedly, dapat daw po si Win Gatchalian bilang Senate President. Yan po yung tinututulan nila Mama, nila Alan Peter Cayetano at nila Pia Cayetano kasi mahirap daw, sinigundahan niya nila Amy Marcos na magpuproceed tayo sa impeachment, mali yung foundation. Tapos sabi nila, abay, nakalagay daw po sa konstitusyon. Pero nabengbang sila dyan ni Kiko Pangilinan. Wala Sinasabi, naman. saang parte sa konstitusyon nagsasabi na ang Senate President ang dapat tumayong presiding officer. Hindi po explicitly stated sa konstitusyon. Ang malinaw lang sa konstitusyon, ang tatayong presiding officer, ang Chief Justice, once lang ini-impeach mo ang presidente. Wala na pong iba. Diyan napahiya si Mama. Pero alam mo kung ano sagot niya? Kasi yung may spirito daw ng mga constitutional framers, yun daw po yung assumption. Yun daw po yung spirit ng pagkakalika ng konstitusyon. Ano ba naman yan, Mama? Siguro yung gumawa ng konstitusyon natin, hindi nila ni-expect na may ma-impeach na vice presidente, no? Kasi iniisip siguro, puro presidente lang. Kasi syempre, sila yung namumuno sa atin, no? Correct. Kaya hindi siguro nila masyadong. Pero tama naman si Kiko na tahimik ang konstitusyon kung sino yung magpipreside kung vice president. Meron ako narinig na opinion na during regular sessions ng Senado, no, normal naman na nangyayari, nagkakaroon ng presiding officer other than the president. Correct. Di ba? So wala pinagkaiba itong impeachment trial kung saan ang parang in-appoint lang ng Senado as a whole si Senator Judge Chis Escudero bilang maging presiding officer. At merong magandang basihan yon, may practical na basihan yon. Dahil sinusunod din sa impeachment court yung rules of court. Ginawa nila. Suppletory. No? Inaprubahan nila. Suppletory kasi yung rules of court, and syempre, para naman maging maganda ang takbo ng impeachment trial, dapat may nakakaalam
sa rules of court talaga yung magpe-preside. Correct. At alam naman natin na yung Senate President ay hindi naman abogado. Mm. Kaya kung siya ang pananatiliing maging presiding officer, baka maging hindi kaaya-aya ang maging takbo ng impeachment trial. Do pwede naman, no? Pero better sana kung lawyer. And so far, for the past 3 days, Okay mukhang naman. tama ang desisyon. Correct. Ang sabi Dahil so far, magandang takbo at maganda ang pinapakita ni Jesus Ang Cordero. sabi nga nila dyan, kaya ganyan yung mga banat daw ni Alan Cayetano. Kasi nga, syempre, lawyer siya, di ba? Dapat siya rin yung Senate President. Tinatagal parang ipinamumukha raw. Dapat Senate President daw ay abogado. Dapat siya raw yung nagpe-preside. Tapos ang masaklat niyan, yung kampo ni Torion, tumakbo na naman ng Korte Suprema. Oo. Sabi nga ni Deputy Speaker Ortega, para naging bread and butter na to ng grupo nila Torion, na humanap ng technicalities para i-delay itong impeachment case. Oo. Kanina na-interview namin, nadyadyang kasi kami sa Senado, si kapatid ni Sir Yayam, si Kong Ju. Chua. Si Kong Joel Chua. No? Malinaw yung kanyang explanation Kahit tumakbo pa sila sa Korte Suprema, independent po itong impeachment Hindi court. naman yung alam niya At dyan. dapat yung rules nila ang masusunod. Hindi rules ng Korte Suprema, hindi rules ng kahit na anong korte, kundi ng impeachment court na inaprubahan nila mismo. Alam mo, Kailan ba final yung Kahapon. Kahapon. The fact na kahapon, may session ng Supreme Court every Tuesday yan So the fact na hindi sila nag-issue ng TRO, na hinihingi ng nag-file o ng petitioners, ibig sabihin hindi sila makikialam. hindi. No? Yun ang tingin Assumption ko. of regularity. Kapag Hindi sila sila- makikialam sa... Dahil tumatakbo na Kapag sila nangialam pa dyan sa impeachment at tumatakbo na, baka sila ma-impeach dyan. Oo. Oo. Diba? Kasi talagang... Sila ma-impeach. ang, Tandaan natin, impeachable yung mga correct. Dahil ang... yung mga justice sa Korte Suprema. dahil malinaw naman sa Oo. Constitution natin, ang Senate lang ang may karapatan na mag-try ng impeachable Correct, official. Oo. Kaya tingnan nyo, hindi na sila yung pagtakbo na sa Korte Suprema, wala, Kordoy na naman. Hindi talaga. Sabi nga ng mga Pilipino sa post ko kanina, grabe yung mga comment doon. Kampi talaga sa sabi, hindi talaga mapipigilan na malabas ang katotohanan kahit tumakbo pa sa Korte Suprema. Actually, sinubukan nila dun sa hearing. Second day pa lang, yung presentation of evidence and yung witness, no? Correct. Sa NBI, talagang sinusubukan ng defense na wag isa lang. Huwag isa lang. Oo, Pati yung totoo. ebidensya, kine-question nila, dinidiscredit nila yung witness. Talagang takot na takot At si mama at si ate. ay Lawyer rin, no? tumutulong para... Dapat yan, lumipat na siya. Hindi na sila senator judges. Lumipat na sila sa defense. Ayun kaya sabi, hindi parang inabi niya taka kanina, sabi kanina yan. Sabi ni Alan, parang umamin sila na na parang kinakatuwaan sila na nagluloko. Kasi maraming Babatikos. post o nag-content na yung Cayetano siblings daw ay lawyering for the defense, no? In Oo. fact, ako kasama ako doon dahil ang editorial ko kanina, exactly that, no? Kahit ako. Senator judges lawyering Kahit for the ako. defense, Hindi no? ako kasama doon. Kaya, ayun, no? At mukhang marami si mama na nabasa tungkol dyan. At kaya sa pagtayo niya kanina sa Senado, In-address binanggit niya, okay lang yun kahit na sabihin na we're lawyering for the defense. Hindi, yun ang tingin ng mga kababayan natin. Kasi syempre, marami rin nanonood ng mga abogado dyan, di ba? Correct. Marami. Observers, no? Sa totoo lang, sa mga abogado na vlogger na nalalaban ng mga tao yan Kanina, pagkatapos naman, pagka-adjourn ng session na yan, lumabas si Pia Cayetano. Oo. Alam mo, ang ngiti niya, ang saya. Ngiti-ngiti siya. Kasi yung first question kumusta po kayo? Parang napalito yung kanina. Kay Atty. Reyes ata. Si Atty. Reyes, kasama si Atty. Reyes. Ngiti siya, mukhang maganda. Pero tingnan nyo, binatikos din yung si Atty. Sheila season nung mga tao. Kasi sabi nga, sa open statement niya nung day one, 32 million ang naghalal kay BP Sara at ang nagupo. Diba? Tapos tatanggalin lang ng impeachment. Diba? Oo. So ano ibig sabihin pala nun? Actually, walang logic yun. Walang logic. Hindi na pala pwedeng ma-impeach yung binoto ng 32 million kahit ka-impeach. Diba? Kahit 50 million pa ang bumoto sa kanya, kung after being elected at gumawa ka ng paglabag sa konstitusyon o sa ating mga batas, Yes. no, kaya nga pumapasok yung sistema o yung mechanism na impeachment because yung dapat public office and public trust ay na-violate mo. Correct. Yung Nag-iiba ng tiwala ng circumstances. taong bayan na bumoto sa'yo ay na-violate mo. Oo. Yun yung dapat gawin. Kahit, tama si Sir Yayam, kahit 50 million pa yung bumoto niyan, hindi yan guarantee na hindi ka na pwede sampahan ng kaso. Kung ganun pala yung mindset ng mga DDS, so sige, pag na-elect ka na, magnakaw na ako na magnakaw. Parang ano din yan yung nangyari sa kay Marcoleta.
'Di ba? Hindi porkit kapatid ka, hindi porkit INC ka, absuelto ka na sa kaso. Kaya may batas. Kaya yun nga kagandahan, no, babalik ako doon sa first day, no. Kaya talaga nga kung makikita mo yung opening statement o marinig mo yung opening statement ng prosecution defense, mukhang talagang wagi ang prosecution dahil nagko-concentrate ang prosecution sa ebidensya, Correct. sa accountability. So, ibig na yun sabihin- ang gusto nilang i-present. At hindi sa politika, hindi sa ingay. Samantalang ang defense, nagko-concentrate sila doon sa boto na nakuha ni Sara Duterte at doon sa issue ng persecution. Correct. Okay? Actually, yun ang pinalutang nila kanina. Yes, tama. Di ba? Parang pinapalabas nila na highly politicized ito dahil kay presidente, mukhang may influence ang presidente, bakit kinakailangan pang pag-usapan itong death threat sa presidente. So, pero hindi sila Alam nyo, nagtatanong kasi yun ang dapat gawin eh. alam nyo, nakakatakot lang dyan. Halimbawa lang ha, Mm. ma-acquit si Sara dito sa death threat na article. Ma-acquit siya. Pwede nang gayahin ng mga tao yan. 'Di ba? No. Na magbanta na kapag ako may nangyari sa akin sabi ko ipapatay ko to. Absuelto nga yung vice presidente, pwede na siya ba yan? Papamarisa na siya. Oh, Di ba? 'di ba? Ayan ang problema, dapat tingnan niya ng mga senador. Parang Ikaw pagbanta ko, pag may nangyari sa akin, may papatay kay Yayam, ganyan-ganyan. Mm. 'Di ba? Paano kung na-aksidente ka lang, nadulas ka Oo, lang, di ba? Oh, yun nga. Pinalabas nila na yan ang pinaligpit dapat ka. makita ng mga senador. Ibig sabihin, ma-activate Oo. yung kinausap Oo, sa oo. yun yung narinig na yun yung narinig ko sinabi ni Kalilong kanina. Oh, yun nga. Oo, Di ba? oo. Kaya kailangan yung mga senador diyan, wag patulog-tulog ha. Yung mga diyan, wag pa anga-anga diyan. Titingnan niyo mabuti ha. Death threat po yan kasi kapag ito na-absuelto si Sara dito sa death threat, pwede na yung gayahin ng iba. Sabi ng mga miyembro ng House of Representatives, no? Kasi Oh. full support yung mga deputy speakers, andun sila eh. Kahit hindi sila parte ng prosecution, andun sila. Ang pinakamatibay daw among the 4 articles of impeachment, yung pang-apat, yung dinidilig ngayon. Kaya nga yun Yung ang death inuna nila eh. Correct. Dahil kang mismong witness or evidence is si Sara mismo. Napakalinaw. Kasi Napakalinaw. ikaw, kung kayo abogado kayo paano nyo papasinungalingan yung video na galing mismo sa bibig ni Sara yung mga sinasabi niya? Ano na lang, technicalities na lang. Oh, di ba? Yun yung ginagawa Ayun yung kanina ng ginagawa defense. kanina. Mm, O kaya yung sabi withdraw, panglilito lang sa mga judge yun eh. correct. At Yung, speaking of that, doon mo mapapansin na sa opening statement ng defense, wala silang ni isang sinabi na ang tawag dito, innocent si Sara Duterte. Dahil alam nila totoo yung video. oh, Di ba? So, kumbaga, it's just a matter of proving kung talagang yung grave threat will qualify as an impeachable offense. Yun lang ang tingin ko pagtatanong. sabi nga nila conditional daw yun, yung Hindi, Yung hindi. threat- Grave threat ay, Oo. Sa mga naririnig natin ng mga legal eagles, ng mga experts ay hindi daw Hindi ka nagmamatter tanggap-tanggap. yung conditional. For instance, gaya na nga ng kung kunyari si Sara Duterte is pinatay o namatay, no? Yun nga, sinalbahe ng ibang tao, hindi naman yun. ang bawa na lang, binangungot. Hindi, wag yun. Yun na lang pinatay. O pinatay, sige. pero hindi naman itong inaakusahan niya. Hindi naman ng gobyerno, hindi si First Lady, hindi si Bongbong Marcos at former Speaker Martin Romualdez na may May gawa. Pwedeng kakampi niya rin. No? And then, syempre, yung kinausap niya, Activate. i-activate yun. Oo. So, ang So, bintang, Parang perfected na yung yung crime. so malabong-malabo talaga. So, at mukhang dyan matutuloy yan si Sara Duterte. Tapos tinanong din, kasi paano yan? Kasi ang haba parang 70 hearing days yan eh. Oo. So, paano po pag natapos na natin itong first article? Do we have to proceed with another articles? Yan ay hindi pa raw malinaw. Oo. Pero by the rules, kailangan daw munang ipresenta itong 4 na articles, yung mga ebidensya, mga witness, pero pwedeng magmotion. Ang Hindi, ano prosecution yun, ay tigil na. Hindi sila Bumoto na magbubutuhan. sila. Oh, dapat Or yun, hindi na magbutuhan nila agad. i-present yung mga Iba other pa. impeachable offenses Pag-motion na or lang. articles. Magbutuhan. So, hindi pa absolute. Hindi pa Oo. absolute yung mangyayari. Pero ganun naman dapat talaga. I think itong sinasabi nila ito is following the model of Corona. Correct. Chief Justice Corona. Kung matatandaan nyo, yung sa tingin ng prosecution, may enough na sila evidence tungkol doon sa SALN niya, To convict, no? Oo. to convict Corona, tinapos na agad yun. At nakakuha nga sila ng conviction. Huwag nang patagalin. Oo, Kasi- hindi na patagalin. Kasi itong video ni Sara, mahihirapan dito kahit sinong abogado. Kahit sinong abogado talaga palusutan etong video na to. Ang pinapalabas na lang nila diyan na nasabi ni Sara kasi panggigipit doon nga kay Sulaika dahil sa galit kaya niya nasabi yan. Yan na lang mga tingin kong mga ipapalusot na lang nila diyan. Oh. Hindi nila masasabing AI yan, Pero edit yan.
Ano masasabi niyo doon sa naging performance ng Counsel for the Prosecution, si Attorney Virgil Ligutan? Ang galing, no? Magaling. Very sharp, no? At alam niya yung kanyang ginagawa. At hindi ka lulusot Kung talaga. kahapon, Parang naging estudyante yung defense lawyer. hindi kung kahapon umanga tayo sa kanya yung day 2, mas umanga ako sa kanya ngayon. Dahil matalas yung isip, bantay sarado niya yung tinatanong ng abogado. Kasi kapag mali yung tanong at mali yung sinagot nung isa, nung testigo, magagamit na yun. Oo. Then Magagamit ng bala malaking nila bagay yun. din kasi yung audience ay nakaka-capture mo. Mm. No, nagiging interesting yung ginagawa, no? Ang nakita ko sa kanya talagang methodical, understandable, saka clear ang kanyang mga sinasabi. Kaya kahit tinapos natin yung okay lang, parang marami ka natututunan no? Katulad nung parang ni-lecturean niya yung defense lawyer. No, tungkol doon sa paggamit ng partial part ng video na 2 hours mahigit. Yung pagkuha ng 2 minutes. Yung sinight na batas o rule ng defense lawyer ay mali daw ang pagkakaintindi ng At pinatunayan niya kung bakit mali. Mali yun, No, it's logical naman yung pagkaka-explain niya. Kaya laging na-denied ang motion nitong defense lawyer. Kaya mapapaisip ka, ano ba to? Part ba to ng strategy ni Sara Duterte? Kasi, kumbaga, unang buga, dapat pinakamahusay mo ng abogado yung sasalang mo eh. Baka Diba? siguro yun ang pinakamahusay para sa sistema na sa yun. Sa tawag dito sa section na yun. Actually, alam naman, Impeachment na yun. actually sa totoong korte, talagang trabaho talaga ng defense lawyer to object. Lahat ng possible. Normal. Lahat ng possible ni object niya. In a way, magaling dun yung defense lawyer. Kaya lang problema sa impeachment court, kaya sinabi ko, sui generis yan, ang tao gusto marinig ang mga sagot. Correct. No? Hindi yung i-object mo or i-hinder mo yung pagsagot ng witness. So, sa ganung bagay, natatalo ang defense. Di ba? Natatalo sila kasi parang gusto nilang pigilan ang pagkipresenta ng evidence against Sara Duterte. May mga nababasa akong comments, no? Bakit kinakailangan pang idaan doon sa technicalities, yung mga letter galing sa Meta? Bakit pa natin kailangan suriin yon? Kesyo wala naman daw nag-object, wala naman sinasabi yung kampo ni Sara Duterte na hindi totoo yung video na yan. Yun ang mahirap kasi baka idaan sa technicalities. Kaya importante ma-check yung veracity, ma-check na talagang legitimate yung video na yan, properly documented yung video na yan. Kasi eventually, baka gamitin yan ng kampo ni Sara Duterte at maabsuelto pa siya dyan, mapawalang sala pa siya. Alam mo, sinisisi nga ng mga ngayon ng mga DDS. Yung kapwa rin nila DDS, sila Roque, tsaka sila yung vlogger na Maui Spencer ba yun? Si Maui. Kasi hindi pala live stream yun, yung video na yun. Talaga? O parang lang yata yun, parang press con o Zoom meeting na may mga kasama siya doon na nagbi-meeting, parang ganun. Press con na hindi live. Hindi Pero live. ni-live ni Harry Roque. Hindi, in-upload. In-upload. Sa page niya, naka-upload sa page niya. Kaya nalaman ngayon. Kaya ang nangyari kasi diyan, yung Maui, siya yung nagtanong na lumabas na si Sara sa pagbabanta. Si Maui nagtanong, mag-ingat ka po diyan, ma'am, kasi nasa baluarte kayo ng kalaban kasi nasa HR nga nun. O kaya yung sabi ni Sara, don't worry. May kinausap na ako. Parang si Marcoleta yun nahuhuli sa sarili ng may kinausap na ako, ganyan. Kapag may nangyari sa akin, ganyan. Ngayon, sila nakakalam nun. In-upload ngayon itong ni Bakla. Ni Harry. In-upload ngayon. Baka bakla ka lang. Kaya nagkaroon. Si Harriet na lang. Harriet. Nagkaroon ngayon ng ebidensya. Di ba? Nagkaroon ngayon ng ebidensya na ginagamit ngayon sa impeachment. Yung video na yun. Para may common denominator ng mga Duterte group, umaamin sa mga krimen na ginagawa. Sila mismo. Ibig sabihin to? Hindi matatalino? Kasi gagawa ka ng krimen, mahuhuli kayo sa sarili nyo. Hindi mo magtrabaho. Yun na, di ba? Tapos na lang, babaluktutin na lang, magpapaliwanag na lang na later on. Kaya ngayon, kahit burahin kahit parang binura na yata ni Roque. Regardless, kasi na yan na pre-recorded na-record na ng NBI, authenticated na yan ng NBI, may certification na yan galing sa Meta na totoo po yung video na yan, hindi altered yung mga yan. Diba? Yung mabigat. Yung mabigat yung third party confirmation or authentication. Dahil ang Meta naman, wala naman yan pakialam. Wala naman papalayan. Wala naman pakialam yan sa nangyayari sa Pilipinas. Di ba? Kung merong authentication ng Meta tungkol sa originality nung nilabas na mga video, wala nang iba pang magiging credible na evidence doon kundi ang Meta. Ang kinikasyon nga nila, yung response, yung sagot ng Meta di ba? Kasi print out, parang pinapalabas sila. Hindi valid yan kasi lang yan. Print out, photocopy lang yan. Gusto nila pupunta yung si Zuckerberg.
Kaya yung problema, meron tayong electronic, Oo, yung sinabi ni Atty. Tigutan. Alam ko, ini-email yan yung sagot na yan. Actually, matagal yung electronic evidence, no? Year 2000 pa lang meron ng ganon. Na Kaya, acceptable ang mga katulad ng mga emails na na-produce from electronic gadgets. kaya kung ma-impeach si Sara, etong si Harry Roque talaga sisihin dyan kasi siya yung nag-upload. Dati, unang labas ng video na yan, no? Tuwa-tuwa yung mga DDS kasi feeling nila matapang talaga si Sara. Yan ang presidente, matapang. Ngayon, sisi sila, ba't lumabas pa yung video na yan? Yan yung pinakamatibay na ebidensya na hindi kaya ng mga abogado nila ni Sara tibagin. Kaya kung ano-anong technical pinagagawa, kanina, sa cross-examination, may nakita ba kayong sipa doon? Wala. Wala masyado eh. Feeling ko masisipa itong abogado na ito babaya eh. Ang purpose kasi ng cross-examination is to discredit yung naging testimony yung witness ng prosecution. Kaso, ang Magaling. tagal nilang kinross-examine kanina, meron pang senator judge, lawyer for the defense na nakialam, pero wala, hindi natibag ang testimony ni Calilo. May ano rin pala, may dating pala yung witness. Hindi rin pala pipitsugin yun. Eh, lawyer yun. Hindi siya lawyer. Hindi. CPA. CPA. siya. CPA, Oh, tama. CPA siya na napunta sa departamento, no, na inassign sa kanya ng NBI at nag-undergo ng so many trainings. Cybercrime, no? Cybercrime, pati forensic. Actually, sa CPA course namin, meron kaming forensic course doon. So, kasi Pero ang forensic namin sa CPA about documents. Kinekasyon kasi nila parang limitado yung training kasi 2 weeks lang, parang hindi pa not Kaso enough. itong taong to, nag-undergo ng trainings doon sa mga ginagamit nilang system, nag-undergo ng procedures at umattend na ng 30 nagaging expert witness na sa 30 cases for the past 2 years. So medyo na rin yun. So yung Mabigat-bigat tendency na rin yun. magkamali, hindi na, di ba? Hindi na mas lamang yan. Plus the fact na CPA to, so hindi naman madali maging CPA. Special agent na tama ba? Yes. So, alam niyo naman sa NBI, ang kinukuha dyan, lawyers, Lawyers or CPA, or CPA lawyer. Hindi No? pwede dyan mga pipitsugin, no? Hindi pwede, hindi Oo. pwede. Kaya ngayon, etong si Robin Padilla, pinagtatawanan na naman kung pinagtatawanan bakit sila. ba kasi naman paliris na pinagtawanan naman si Pinagtawanan Robin? pinagtawanan siya nung opening nung day 1 sa Google. Ano bang ginugil niya? Yung basta may binasa siya ron, hindi ko na pinag-iintindi kasi alam mo naman sa Google, meron dyan mga mali-mali rin. Oo. Pero kanina, pinagtatawanan naman siya ng mga tao kasi Tinatanong ba naman kung sino yung ano? hindi hinihingi niya yung original. Original sino lang? daw nag-record ng video? Original video. Kasi di ba nung unang panahon, kapag merong video na napoproduce, may videographer. Oo. May taka-record. Oo. Kaya ito lives na Hindi, live. sa Zoom. Sa Zoom, Parang eh. sa Google Meet. So na-record na yun sa Zoom or sa Facebook, di ba? Oo. So hinahanap niyo kung sino to. Hanapin niya kay Harry Roque. Si Harry Roque nag-upload. Naroon na kasama. Sabi nga nung Tisigo, nirecord ko na po yung sa OBS. Sabi Hindi na, na- kailangan ko yung original. Pagbasa, natin hindi ko alam malalaman. OBS eh. OBS parang screen record po yun. System, Oo. parang B-mix. Kaya original na rin yung pinakita nung Testigo kasi gagaling sa OBS. Parang screen record na rin ng mga cellphone natin yun. Si Senator Robin parang hindi naman naintindihan. OBS. Hindi prepared Oo. si Robin Padilla. Hindi niya maintindihan. Hindi niya ma-google eh. Hindi niya Ang original video, siguro wala nakita sa Google niya. Kaya tinanong niya sa original video. Kaya siguro yung mga nanonood doon, dapat ito yung comment sa ngayon, sa social media ngayon. Kaya nga eh. Gano'n na anuhan sa kanya. Pag lang sabihin niya, natatangahan sa kanya. Ano lang parang for the sake lang na na may maitanong. Actually, si Pia Cayetano, first day ganyan din eh. 'Di ba? Tinanong niya pa yung mga prosecutors natin. Lawyers ba kayo? Ay, ilan dyan yung mga lawyers? Ilan dyan yung non-lawyers? Though alam niya naman daw na hindi required na maging lawyers. Bakit mo pa itatanong? Di ba nagsayang ka lang ng oras? Saka kapansin-pansin kay Senator Pia Cayetano, laging parang hinihingan. Parang laging emotional kating tuwing tatayo at magsasalita. Bakit ba parang ganyan siya? Oo nga, parang hindi. Past few days, parang napak-emotion niya. Oo nga, Napak-emotional niya. oo. Bakit ba yun? Kinumusta naman? Palagay ko Oo, pa rin kaya- dinadala pa rin yung sama ng loob sa nangyari nitong mga nakaraang linggo sa Senado, no? At nabatikos silang magkapatid at yung buong majority before na minority na now, nabatikos ng husto. At siguro dala-dala niya subconsciously sa kanyang isip na sobrang napahiya sila. Pero wag rin natin, kalimutan bigyan ng papuri itong si Congressman Lawrence Defensor.
Magaling. Ang galing ng ginawa niya kahapon. Very cool, very Oo, cool, no? Yung entrada niya, na pinakita niya na etong teacher, nagbanta kay Duterte, inaresto. Mm-mm. Diba, hinaharang ng depensa yun. Bakit parang sinasabi yun? Narration yun. Kaya po sinasabi ni Defensor yung teacher na nagbanta kay Duterte, inaresto. Kasi walang pinagkaiba yan dito kay Sara na pagbabanta. Yung ordinaryong tao nga, di ba? Nagbanta kay Duterte dati, inaresto. Eto pa kaya, Vice President nagbabanta sa Presidente? Yun yung pinapakita ni Defensor na tinututulan na itong depensa na hindi pinagbigyan ni Chis Escudero. Susugan kay sinabi ni Palerista, no, mga ka-BBM, mga kayayam. Ito pa lang si Attorney Virgil Ligutan. Kaya pala nag-volunteer to as Volunteer yan. Volunteer for as walang counsel for bayad. the prosecution ay dahil sa kaso ng isang principal sa eskwelahan na napatunayang nagbulsa ng 5,000. 5,000 lang, coffee. Ayan yung nakulong ng 11 years. Nakulong ng 11 years yung teacher sa halagang 5,000. Grabe, no? Bakit itong may questionabling pag-google ng pera ng bayan? Milyon. Milyon. Hindi Lalim pwedeng pala ng panagutin. Kaya dun, yun ang nagbigay ng inspirasyon kay Ibig mo Atty. sabihin Virgil niya, Ligutan. ibig mo sabihin, libre siya dyan at yung Lahat ng yung serbisyo niya dyan, malalim yung hugot niya. yes, malalim yung hugot at lahat ng private counsel for the prosecution ay pro bono. Ibig sabihin ng pro bono, mga kababayan, pag sabi pro bono, walang bayad po. Libre yun. Libre. Talagang kumbaga passion nila at talagang commitment Para sa nila bayan. para sa bayan Oo. na makatulong para mapanagot itong ating Vice Ano pa lang President. yan ha? Bagong isang set pa lang yan ha? Pero napapabilib na tayo. Oh. Ano pa yung mga susunod na mga lawyers? Mga batikan pa yan. Yung mga hindi pa sumasalang, mga batikan din yan. So, Ay, oo. exciting talaga yan. Oo. Si Attorney Sheila Sison, nakita na natin kung paano yung mga argument niya. Di ba? Wala nga mga connection. Si Atty. Sheila Yan ang Sison, pinakamagaling nila. walang emotion, nag-ano siya sa legalist, sa technicalities. Doon siya nagpo-focus. Hindi sa masyado sa emotions or whatever side issues, no? Talagang doon siya nagpo-focus. Samantalang itong prosecution, talagang ebidensya naman. Ebidensya at kung bakit kailangan litigation si VP Sara Duterte. Yan ang sinasabi ng mga kongresista na nandiyan kanina, no? Well prepared sila. Correct. Talaga napaghandaan talaga nila. Meron silang ebidensya, may strategy sila, pero hindi nila dinidiscuss, pero well prepared sila. Di ba sabi nga nung ini-interview natin mga congressman doon sa podcast nating Dos Guapitos, sabi nila, ready na ang prosecution. Sa tingin nila mahihirapan yung depensa sa kanila. Totoo. So ito na yung nangyayari. At Di ba? palagay ko, kanina sinabi mo about yung sa defense lawyer, kaya sila nahihirapan dahil may ebidensya talaga. Meron talaga. Mahirap talaga i-counter ang ebidensya na matibay. So, Oo. ang ginagawa ni Sarah dyan, parang nilalaro niya na lang siya siguro yan, di ba? Yung pagpunta niya dyan, pang-iinis lang yun eh. Nagpunta ka, hindi ka naman nagpa-press con. Bloodbath Diba? nga raw eh. Tapos nagsabi ka pa ng kinopya mo lang. Sabi niya, bloodbath, English yun eh. Singing. Nagulat ako kahapon. Bloodbath and blood Bludgeoning. Nagulat ako kasi nag-English dire-diretso, walang binabasa. At saka Titingnan ko- lalalim ng terms. Titingnan ko kung may papel na binabasa si Sarah kahapon, nagsasalita ng English, bloodbath, blood yun eh. Walang papel, walang script Yung pala kinopya. Kinabisado niya, pero Oo. nagkamali pa ng gabi. Kamali pa. Yung pagkaka-deliver pa ng one sentence Kinopya lang pala. statement ni Sara Duterte, parang grade 2 pa yung pagkaka-deliver. Ano? Meron nga nag-comment nabasa ko nabasa ko na sa social media, no? Pati ba naman ang statement, ang quotation na ginaya ninanakaw pa rin? Sabi Paige. Wala pa quotation. Plagiarism pag nanakaw Oo, yun oo, Kapag gumamit po kayo ng Dapat mabanggit, ikukot mo quote, yung ano. no? Babanggitin nyo kung sino original na nagsabi nun. Oo. Bilip na nga sana ako. Bilip na no? Oo. Ang lalim eh. Ang lalim. Bloodbath saka bludgeoning. Oo. And yung count. Kaya- Unbound. Oo, kaya- Unbound pala. Unbound. O kaya ngayon, lalim din, nakahihiyan, inaabot niya. Kopya-kopya pala doon. May kulang lang mga words. May mga Oo. na-miss out lang siya. Pero yun na yung context, Ah, yun na yung context, kabuuan context, di ba? And mind you, ka-copy, maraming nagko-quote ng Invictus. Kasi maganda naman Maganda talaga kasi. yun. Maganda Oo. naman. Ang problema, yung mga kasama ni Sara Duterte, nagko-quote ng Invictus, mga kriminal. Katulad yung nagbomba ng FBI o sa US. Invictus din ang kinote niya. Invictus yung movie ba yan? O yung ano? Yung libro? Invictus is a poem, no? Na tapos sa movie na Invictus Ni ni Nelson Mandela. quoted din siya. Okay, ginamit din yung mga quotations na yun. Pero kung titingnan nyo, balik tayo doon sa witness nakikita mo pa siya kanina, Jo, na nalilito? Doon sa Sino yung cross-exam? witness? Hindi.
Halatang Talagang- hindi siya nagsisinungaling. Oo, no? Kahit ang ginagawa ng defense, di ba, pinapaikot-ikot siya. Wala eh. Wala silang ano dyan. Hindi nila mapapalabas Hindi siya sinungaling yan. kumbaga natataranta. No? Alam niya yung ginagawa niya eh. Alam niya yung ginagawa niya. At matalino itong witness. Di ba? Hindi nila madidiin yan. Malayo kay Gutesa. Napakalayo kay Gutesa. Hindi pare, kapag umattend ka na ng 30 court hearing, 30 cases, Sanay ka na. hindi ka na ma-threaten sa mga ganyan. Tingin ko, alam niya yung pasikot. Alam niya na yung kung ano itatanong sa kanya. No? Mm. Kaya, Kaya nga handa. ready. No? Kaya yan mga kababayan ha. Yung sa impeachment ni VP Sara, tandaan natin sinabi ni Jinky Luistro, panalo ang taong bayan dito kasi nangyayari na. Yan ang importante muna, mangyari itong impeachment. Kasi maraming attempts na pigilan yan, Oo. i-delay yan, finally nangyari. Nagkaputo ka na nga sa Senado para lang mapigilan yan eh. Ito, Di ba? bago tayo mag-end din sa impeachment trial na pinag-usapan natin, tanungin ko kayo, ikaw ka-copy, palerista, sa score na 1 to 10, with 10 being the highest, kanino mo maibibigay yung highest? Sa prosecution o sa defense? Malinaw naman sa prosecution. So 10 talaga. Kumbaga 2 points na yan, 2 points na 10 over 10 versus dyan sa defense. Oo. Ako sa depensa naman yung 10 ko. 10 being Hindi, the lowest. pinakamataas, 10. Oo. Hindi, ikaw prosecution. Ako depensa Prosecution. naman. Bakit naman? Kung kahiyan pag-usapan. Ako bibigyan ko itong week na to, no? From opening statement up to hearing kanina, no? Ay talagang agree with the Kakofi, 10 for the prosecution. Pero ano din, para maging fair tayo, no? Parang too early pa para magsabi kung sino yung nilalamon, sino yung hindi nilalamon. Kumbaga, sabi ni Congressman Ortega kanina, no? Nasa dribbling stage pa lang tayo, wala pa tayo sa fourth quarter. So marami pa po tayong dapat i-expect, marami pang mapapahiya. Pero sa kapakanan ng mga viewers natin, kasi mga yan, wala namang pakialam yan eh. Magbabase yan kung ano yung napapanood nila eh. Para sa kanila, nilalamon talaga yung depensa. Para sa kanila. Ito naman. Para sa mga viewers. And may pinapakalat silang fake news dyan kasi inutos ni Presiding Officer Chis Escudero yung box na ibalik sa BIR. Parang pinapalabas sila na maling-mali ang House of Representatives dun eh. Bakit kinuha yung box na yan? We have to remember yung reason ng Senado o ng Presiding Officer bakit kinakailangan ibalik yan. Kasi walang basis ng possession. Unless mag-motion. Pag nag-motion ng prosecutor, yung prosecution, isubpina natin yung mga dokumento na may basehan na. Pwedeng ibalik ulit yan ng BIR. Pero as of the moment, walang legal basis kung bakit dapat hawak po ng Senado yung tax records si Sara. Meron pa pala isang pinapakalat. Yung pagsabi daw ni Attorney Virgil Ligutan na yung photocopy document ay pwedeng maging ebidensya. Sinasabi ng mga nasa kampi sa kampo ng Duterte na mali daw yun. No? Hindi nila alam na may recent Supreme Court decision na ina-allow na yung photocopy as evidence sa mga court proceedings. Kaya yung mga tanga, nagsipag-xerox ng pera kahapon. Nag-xerox sila ng mga pera. May lumabas na ruling ng Supreme Court, bawal pala yun. Kanya-kanya silang deactivate. Mga DDS yan. In-screenshot ko na kasi mamaya ko ipopost kung sino yung mga Kasi gusto nilang gamitin yung concept na yun, na mali yun. Mga bobo. Nagpa-xerox sila ng pera, hindi nila alam, bawal ipa-xerox ang pera. Nakita ko yung explainer ni Fiscal EJ. Maganda pagkaka-explain niya yan. Hindi mo pwedeng kasi kunyari sa pag-apply doon ng employment, original documents ang hinihingi, sa NBI, at sa iba't ibang agencies pa ng gobyerno, original documents ang hinihingi. Ang sabi ni Fiscal EJ, huwag mong i-compare yung sa Application korte, format. yung application ng original documents sa korte. Dahil sa korte, pwede naman talaga magpakita lang ng duplicate copy, pero subject to one, kung yung duplicate copy na yon ay talagang makikitaan mo talaga ng questionable questionable issue tungkol sa authenticity, so pwede mo talaga questionin. Pwede mo pa-disregard kung ikaw yung opposing party ng kaso, no? At kung ito ay inequitable at unfair, no, sa mga partido na nagpe-present ng duplicate documents. Pero kung wala naman mag-violate doon sa tatlo na yon, pwedeng i-accept ang duplicate copy or photocopy document. Kasi ang napanood ko yung portion na yan eh. Ang presenta kasi ng witness, yung response ng Meta, and then syempre kailangan mo i-print out yan. And then doon sa print out, nilagyan kasi ng certified true copy ng NBI. So ang argument nila itong counsel, bakit
kung original copy o photocopy yan ng original response, bakit may nakalagay dyan na certified true copy? Hindi naman maglalagay yan itong Meta ng certified true copy dyan. Hindi niya naintindihan na NBI na yung nag-certify na totoo yung kopya na yan ng printout ng response. Pinapalaki nila na gagawa ng fake news. Kaya mga kababayan yung doon sa mga nag-xerox ng pera kahapon, na mga nag-post sa social media, yung mga nag-xerox ng pera, yan. Imbis na wala kayong problema, may problema kayo ngayon. Dahil pinaghahanap-hanap na kayo ng batas dahil sa ginawa niyo pag-xerox Kaya ng pinost pera. ni Daryl Yap yung pera pre. Sabi ni Susana. Yun na nga di ba? Kaya nga sila, isa-isa nag-activate kaganina umaga. Alam nyo, ang katulad sa US, yung tungkol sa mag-fake ka ng pera, Oo. no? Ang nag-handle ng kaso niyan, yung Secret Service. Pinaka ng presidente. Kasi terrorism na siguro yan. Kasi no? yan, matinding kaso yan, matinding kasi yan kumbaga yung economy ang pwedeng maapektuhan At saka, kapag may mga kumalat na mga peking pera. Baka ponduhan yung mga illegal activities, mga terrorism attempts. Correct. Di ba? May nag-comment dito, sabi ni bakit hindi raw puntahan si Sara Duterte at pa-attend din para humarap dyan sa Senado. Unfortunately, hindi po siya required. Pwede po siya i-represent ang kanyang council. No? So, wala tayong magagawa. Yan po yung rules na sinusunod ngayon ng Senado. Yan. Ayan mga kababayan Basta tayong comment bago tayo mapunta kay Yayam. Eto, si Mobilito Balterna, nagbubulahan kayo ka-copy. Paano bulahan? Paano kami nagbubulahan? Ay, Mga buko. Hindi po namin kailangan magbubulahan, no? Ito pa isa, mga bobo, ugok, Benigno Silvano. Yan, maganda yun. Nandiyan sila, nakikinig sila para matuto. Matutunan naman. Etong Benigno, titingnan mo yung mukha, parang sira yung buhay Okay. Parang hindi kumakain isang linggo na Titingnan mo Sira yung buhay. parang sira yung buhay. Tingnan mo yung niya, parang hindi kumakain isang linggo na. Ito, congrats for this week nicely done yan. Nasa impeachment. Sabi ni Brett Tomas Bayas yan. Ano yung tsura naman nung isa, yung nag-comment kanina? Wala, parang Mobilito parang Baterna. peke yun. Ito, si Koy Ramos, kuna na mahaba yung kay Koy sa baba, Alex. Yan. Yan, sabi, magandang gabi sa yan, Koy Ramos kuna, magandang gabi sa inyong pogi PBBM vlogger. Yan ang nagbubulahan. Idol na kong palerista yan. Parang bola talaga to Yan, nagbubulahan. Yan. Konting kembot na lang, mawawala na si Lustay, mawawala na ang reyna ng mga 80-80 sa gobyerno. Yan. Sunflower, sa tagal ka namin din Oy, nakikita. nabuhay si Sunflower. Hello. Thank you. Hello po. Si MJ Sales, si Ma'am Plateki, nakikinig din sa atin. Hello guys. Basta. Ito si Legazpi, 1957. Excuse me. Sarah must be convicted, impeached, exiles out from Philippines. She's a terrorist. Revolution group, no respect, no human being. Galit na galit. Galit na galit No, yung puso po natin, yung puso. Galit na galit si Eli Gaspi Sige, next si Emilia Lopez. No, pinahamak ni Cayetano si Lustay nang tinanong niya ang witness kung conditional ang sagot ng witness, absolute. Yun din naman ang lalabas. Yan, sabi ni Maria Estrella Platex yan, pinaikot-ikot lang para malito ang mga tao. Kabutihan pa rin ang mananaig, God bless. Correct. Tama yan, tama. Yan. Padilla asked for NBI agent Kalilong credential, haha. Astay, Astayuno. Astayuno PH. Ito si Sally, si Ate Sally Martinez, mabuhay kayong tatlo, PBBM forever. Loyalista thank you. talaga yan, si Ate Alice. Sa Ate Sally pala. Good evening mga boss. From Maria G. Santos. Magandang gabi rin po sa inyo. Yan, si Maria Sil, yan. Stress reliever ko talaga kayo. Keep it up po sa inyo. Yan. Oy, salamat. Maria Sil, thank you. Mamaya ulit tayo magbasa ng ating komento at ng mga kababayan natin. Mapunta po tayo sa ating Yayam's editorial, no? Ang editorial ko ay tungkol sa impeachment, especially during the first day, no? Panoorin po natin 'to. Ang impeachment ko kakopit tungkol kung sinong nanalo ba sa pagsisimula ng impeachment. Oo. Prosecution ba, defense ba, o ano ba talaga nangyari noong Monday at kung bakit ko sinasabi na ang taong bayan, ang mga Pilipino ang nanalo sa impeachment. Sige, habang nire-ready pa ni Alex, no? Actually, ang taong bayan talaga ang wagi dito. No? Kahit worst case scenario, ma-acquit si Sara Duterte, hindi siya mapanagot dyan, at least nakita natin kung gaano
ninakaw ni Sara Duterte, yung pagbabanta niya, nakita natin yung mga ebidensya na magagamit din natin, bagamat hindi siya perpetually disqualified. Worst case scenario ito ha, mayroon tayo may ipapakita sa taong bayan na ito yung gusto niyong ihalal na maging presidente. Saka kung nanalo siya, Problematic. kung matalo man o ma-acquit man siya, no, sa impeachment na ito, merong maghuhusga sa 2028. Correct. Kung Correct. nakita ng taong bayan ang lahat ng ebidensya at yung mga taong hindi sang-ayon sa magiging desisyon ng mga senador, no, pwede silang bumawi. Bigyan nila ng resounding loss itong si Sara sa 2028. Correct. Kasi may mga nagsasabi sir no, na kung maramdaman daw ni Sara Duterte na mukhang makukot Sabi hindi raw ititigil. sinagutin niya naman kongresista. Ngayon hindi pa absolute yung sagot na dapat bang itigil yan ipagpatuloy. Syempre magmo-motion pa rin yan. At teka, bago kaya tayo pumunta. Sige, maganda No. yan. Kanina, hindi mamaya na yun. Wala pa, i-download pa lang. Ida-download pa eh. Okay na next. Okay na next. Hindi pa. So doon pag-usapan na natin 'yan. Pag-usapan Sige, naman na sige, natin sige. yung pagkaka-aresto kay Mike Defensor at Rodante Marcoleta. Ikaw ba natuwa ka ba diyan, papanelista? Syempre naman kasi syempre kung ano yung nararapat para sa batas, yun ang dapat. Pero nakikita ko lang etong si Marcoleta pati si dating President Marcos Sr. May pagkakapareho talaga, malaking pagkakapareho. Una, pareho silang abogado, Mhm. 'di ba? Mm. Si Marcos Sr. pinagtanggol niya yung sarili niya doon habang nakakulong siya. Correct. Si Marcoleta, siya yung abogadong nagpakulong sa sarili niya. Pag-reels yan pag-reels yan Tinapin. Magaling. To sobrang natuwa. Pag-reels yan, pwede. Ay, napakaganda na reels mo na naman Panelista. Si Palerista. Si Marcoleta, parang yan parang sa Lucky Nine. Either either buta or uno. Kasi sige, kung uno, mapupunta siya doon, sige, disqualification. Oh. Na Comelec. Oh. Matatanggalan siya sa pwesto. Pero kung buta, makukulong siya. Ano gusto mo rin? Buta Ako, o uno? uno na lang. O uno na Tanggal lang. na lang sa pagkasenador. Tanggal sa pagkasenador. Diba? Yung problema, kakalabanin niya yung sarili niya kasi magkaibang statement yung sinasabi Ka-copy niya. na naunahan ako ni Palerista. Ah, Kasi meron akong nabasa nga eh. Si Marcoleta daw ang pinakamagaling na abogado. talaga? Kasi pinakulong yung sarili. Nagkakap na yun. Okay yan Oo. Kahawig. Hindi, seryoso tayo. Kasi papatawa eh. Ako nakita ko Eto, pero ako nagkomento ako doon kay Mike Defensor eh. Bago siya ma-arresto, dahil alam niya ma-arresto siya, no? Nagpunta pa naman sa kwarto ng anak. Hindi, ginamit yung anak. yun yung masakit. Yun yung masakit. Sakit, Oo. no? Yun yung masakit. Sana naman, nag-a-appeal po ako sa lahat ng politiko Pilipino, Mm. no? Huwag niyo na pong gamitin ang inyong pamilya, Oo. yung mga anak. Lalo na yung anak, bata pa naman Oo, yata yun. naman no? May sinasabi nga si Mark Ian dyan batang babae pa. Oh. Oo. So may anak ka palang batang babae, bakit may negosyo kang? Bak- Iwan, no? Hindi sabihin na lang natin kung ano yung kaso niya. Human trafficking. Parang inaakusan siya, nagbebenta ng mga laman, nagbebenta ng mga babae. Correct. Di ba? So kung meron kang batang anak na babae, bakit ganyan ang negosyo mo? Mm. At mind you, yung nakapangalan sa business papers niya, yung asawa Asawa at niya. yung anak. Anak niya. Again, politiko ka, o gusto mo magnegosyo ng ganyan, huwag mo lang idama yung mga anak mo. Yung pamilya mo. O, iba na lang, huwag mo lang isama yung pamilya mo. Oo, Di ba? tama. Kasi delikado yung kalagayan ng iyong pamilya. Ang masaklap dyan kay Mike Defensor, pinapalabas siya kasi nag-video pa bago nahuli, di ba? Correct. Oo. Na nauna pa raw silang makulong. Talagang mauuna kayo, unang-una, long overdue na yan. Matagal na dapat kayo nakakulong sa kalokohan ninyo, protektado na Oo. kayo ng panahon ni Digong. At dapat niya sisihin si Marcoleta na napakagaling na abogado. Hindi namay sa kanya kayo eh. mismo- Sa pinangalanan eh. Sa kanya mismo nang galing ebidensya. Oh. Umamin din sila. Si Marcoleta, si Alam mo nakakawari ito yung dalawang donate din na private eh. Oh, yun ang nakakaano diyan. Oh, nadamay. Nadamay. Nadamay, napangalanan sila. Spiray, tsaka Espiritu. Oh, pero kasi syempre naman, ba't ka naman magbibigay ng milyon-milyon kung walang kapalit naman kasi? Oh, saan Sabi- 75 million sabi bibigay nga ng ka mga ng DDS ano eh. lang? Bakit yung dalawang private na kulong, hindi naman sila politiko, bakit nakasuhan ng plunder? Tandaan natin, si Napoles private din yun. Oo. Hindi politiko si Napoles.
pero nakakulong hanggang ngayon dahil sa kasong plunder. Ganon din yung dalawa na yan, kahit private. Pamilya nga nag-aaway sa pera, Oo. nag-aaway sa mana. Tapos itong tatlo na to, magbibigay lang ng walang kapalit. Isang 30 million, isang 25. Kaya isang hindi 20 pinaniwalaan. million. Kaya hindi pinaniwalaan ng mga tao na nakaalam ng kanyang istorya. Mm. Kasama na ang Sandigan Bayan, nag-issue na Marcoleta na Motion to quash, ipabali wala ang probable cause. yung information na dinala sa Sandigan Bayan, and because of that dapat hindi siya isyuhan ng warrant of arrest. Hindi naniwala ang Sandigan Bayan sa ganung. Itiwala kasi siya na mababasura yung ano niya. Kaya very confident na Pumunta pa pumunta pa talaga sa ron eh. Sandigan Pumunta Bayan. Papasakla pa, pinapalabas pa nila na nag-surrender. Hindi siya nag-surrender. Oh. Kasi nandiyan siya dahil meron nga silang motion. May motion, may petition. May petition sila dyan, so may hearing sa petition na yan. Kailangan Hindi nandun siya siya. nag-surrender, kailangan nandyan Oo. siya. Ayan, Nagkataon lang yan. pinakita na naman niya ang kanyang kagalingan bilang abogado. Sipin mo, no? First time kang abogado na sumalubong sa warrant mo. Diba? Kasi ang argument kasi nila ngayon, pwede kasi mag-petition for bail para makawala kasi medyo matagal-tagal pong hearing yan, no? And unbailable yan, nakakulong siya habang nag-hearing. So pinalabas nila, mabait naman si Marcoleta eh. In fact, sumuko nga siya eh. So pwede siyang pagpiyansahin kasi walang tendency na magtatago siya o tataka siya kasi mabait nga eh, siya mismo ang sumuko eh. Yan pala, fake news. Fake news Ito yung mga tawag mo doon, gaslighting, yung mga sinasabi Gaslighting. ni defensor na nauna pa silang arestuhin kaysa sa mga flood control scammers. Ang problema, tanga po yung binigay niya ng pera. Tanga talaga. Isipin Isipin mo ha. Isipin mo ha. Pinadali para sa ombudsman na mag-file ng kaso. Hindi nagtugma kasi ang problema kay Marcoleta. Ano? Ayan, audio check tayo ha. Okay, May audio ba kami? Comment nyo kung may audio kami, kung okay yung audio namin. Yeah, putol-putol po yung audio nyo, sir. Sandali lang po Nagalit si Marcoleta. Okay naman. Yan. Okay. Okay daw. O yan. Ngayon, ang problema kasi rito kay Marcoleta, nagkamali kasi siya ng diskarte. Yung salin niya, pati yung sose niya, hindi nagtugma. Mababa yung salin niya, yung sose niya, yung gastos niya sa eleksyon, Mas mas mataas kaysa sa kayamanan niya, kaya hindi nagtugma. Magkano ba yung salin niya? 18 million, kung di ako nagkakamali. Hindi. Tama ba? Mas mataas. 55 ata. 55 million. Tapos yung gastos niya, 100 plus. 100 million. 100. Pag talaga natin, 100 million. O, paano nangyari yun? Yung kayamanan mo, 55 million. Tapos yung gastos mo sa eleksyon, 100 million. Hindi kasi siya naglagay ng mga donors. Yun nga. Kaya talagang questionable. Ayun nga. Kung di ka nagbigay ng donors, yung pera must come from your own personal funds, di ba? Yun ang assumption. Kaso, kung personal funds ang titignan, nasa 55 million lang ang net worth Pera mo. mo Paano mo napondohan yung ano? Ayan, napakadali. Ngayon, yung isang programa sa Iglesia ni Cristo, yung sa Net 25, yung doon lumabas si Marcoleta. Saganang mamamayan. Inamin niya na may mga nag-donate sa kanya, marami ro, pero hindi niya na pinangalanan. Siya nadali talaga. Sabi nga ni Lacson, baka hindi lang 75 million yan. Doon talaga siya nadali. Nanalo ang bayan kahapon. Sara, tama na ang drama. Harapin at sagutin ang ebidensya. Kahapon, hindi lamang nagsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, nagwagi ang isang prinsipyong mas malakas. Nagwagi ang isang prinsipyong mas mataas kaysa sinumang politiko. Walang sinuman ang higit sa batas. Ang tunay na panalo ay hindi ang House prosecution, hindi rin ang Senado. Ang tunay na nagwagi ay ang sambayanang Pilipino at ang konstitusyon na nagsasabing public office is a public trust. Sa isang demokratikong bansa, ang pananagutan ay hindi nakabatay sa popularidad. Hindi mahalaga kung gaano karami ang bumoto sa isang opisyal o kung gaano siya kalakas sa social media. Ang tanging tanong ay ito, naging tapat ba siya sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng taong bayan? Kapag may seryosong aligasyon ng paglabag sa public trust, ang tamang sagot ay hindi pag-iwas. Ang tamang sagot ay harapin ang proseso. Ang pagsisimula ng paglilitis ay isa ring malinaw na mensahe na walang dapat maging untouchable sa ating demokrasya. Ipinakita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na handa siyang hayaang manaig ang umiiral na legal at constitutional processes.
kahit pa ang mga ito ay umabot sa dalawa sa pinakamakapangyarihang personalidad sa politika. Dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang dating unity team partner na si Vice President Sara Duterte. Hindi pinili kung sinong papanagutin batay sa apelyido, impluensya o popularidad. Hinayaang gumana ang batas. Maraming nagsasabing politika lamang ang impeachment na ito. Karapatan ng depensa na igiit ang kanilang posisyon. Ngunit ang impeachment court ay hindi itinatag upang timbangin ang political narratives. Hindi ito popularity contest. Hindi ito campaign rally. Hindi ito social media battlefield. Itinatag ito upang timbangin ang ebidensya at alamin kung may paglabag nga ba sa tiwalang ipinagkaloob ng sambayanan. Tapang sinabi ni lead prosecutor Representative Jervil Luistro nang ilarawan niya ang articles of impeachment bilang hindi apat na magkakahiwalay na kwento kundi apat na kabanata ng iisang salaysay tungkol sa umano'y paglabag sa public trust. Totoo man o hindi, ang mga aligasyong ito ay hindi malalaman sa pamamagitan ng slogan, press conference o political speeches. Malalaman lamang ito sa pamamagitan ng mga dokumento, mga testigo at mga ebidensyang iharap sa impeachment court. Kung naniniwala ang depensa na walang basihan ang mga paratang, ngayon na ang panahon upang patunayan iyon. Kung mali ang prosecution, patunayan ninyo. Kung fabricated ang ebidensya, wasakin ninyo. Kung hindi totoo ang mga aligasyon, ilabas ninyo ang mga dokumento magpapawalang bisa sa bawat isa. Iyan ang tunay na depensa. Hindi ang paulit-ulit na pangangkin ng political persecution, kundi ang lakas ng katotohanan at ebidensya. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, sana'y mabawasan na ang ingay at dumami ang mga sagot. Ang sambayang Pilipino ay hindi naghahanap ng pinakamagaling na script o pinakamalakas na palakpakan. Ang hinahanap nila ay malinaw na paliwanag sa mga isyong ibinabato laban sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Ang due process ay hindi lamang karapatan ng inaakusahan, karapatan din ng taong bayan na marinig ang buong katotohanan. Kaya ang mensahe ngayon ay simple at diretso. Sara, tama na ang drama. Harapin at sagutin ang ebidensya. Kung wala kang nilalabag, ang pinakamakapangyarihang depensa ay hindi emosyon, hindi galit, hindi pag-akusa ng conspiracy, kundi mga dokumento, mga testigo at mga katotohanang magpapabulahan sa bawat paratang laban sa iyo. Dahil sa isang tunay na demokrasya, walang panalo ang sinungaling. Walang panalo ang pagtatago. Walang panalo ang impunity. Ang tanging dapat manalo ay ang katotohanan. At kahapon, sa pagsisimula ng impeachment trial, nanalo ang bayan. Para tama na ang drama. Sagutin mo na. Agree. Yes, agree. And ang maganda rito, no, marirealize mo, during this administration or si PBBM lang, yung nakaputol sa ganyang sistema na kapag mataas ka, protektado ka. Correct. Na kapag mataas ka, above the law ka. Oo. Diba? Pinutol ng presidente yan. Si Kibuloy, for instance, no? Oo. Napakataas ni Kibuloy. Sinong mag-aakala na darating yung punto makukulong si Kibuloy? Oo. Si Digong, makukulong si Digong. Si Sara Duterte mai-impeach. Pinutol yung ganyang sistema ng administrasyon ni Oo, PBBM. kasi ang daming big time na nakakulong ngayon. Correct. Ang daming big time na pinananagot. At Mhm. kasama ang kanyang naging partner noong 2022. Yung kinakatakutan ni Digong sa flood control, di ba? Kasi alam ni Digong may corruption sa flood Correct. control eh. Oo. Hindi niya imbestigahan. Hindi Ginawa yun ng siya. presidente. Correct. Kaya tama yung topic mo rin ba yun, yung kay BBM mamaya? Ah, Oh, tama yung video ni BBM na sinabi niya, kung racket ko yan, bakit ko guguluhin, di Tama, ba? tama. Oo nga naman. Kasi nga hindi nga niya po racket yun. ay, kay Joe pala yan, kay Joe. Kay Joe. Oo. Topic ni Joe mamaya. Hindi niya racket yun, kaya talagang binanata niya ng gusto yung mga buhaya. Oh, nakakatawa naman kasi. Oo. Sabi, ultimo ang Iglesia ni Cristo, yung spokesperson nila, nung nakaraan linggo na nagkaroon ng rally sa EDSA, no, di ba? Mm. Bakit daw yung taong nag-expose, nag-expose ha? Ah, Nag-expose ng mga anomalya, yung pa ang kinukulong. Excuse me. Hindi, parang ano definitely, yung taong nag-expose. Ganun pala ang statement. Yung taong nag-expose no, sa flood control scam, yung pa ang kinukulong. so si Marcoleta yung nag-expose. Hello! Sorry! Tapos may argument pa, no? Hindi raw si Marcos, idugtong na natin kasi connected, no? Hindi raw si PBBM yung nag-expose niyan. Si Digong pa raw yan yung nag-expose. Yun nga eh. Si Digong in-expose niya, sinabi niya yan sa press conference niya, Correct. palabak ang corruption sa DPWH. Anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Ayun, natulog sa kulambo. Wala. Di ba? Nakita akong video. Si Manny Pacquiao pala, sinasabi during those times na itong administrasyon ni Digong ay 3 times more corrupt Oh?
Oo. Kaya nagkaroon si press conference din si Digong na sabi niya, ilista mo lahat ng mga ganyan, kung sino mga corrupt, sabihin mo sa akin. And in 1 week, a-actionan ko yan. Sabi ni Manny Pacquiao yan. Oo, Manny Pacquiao. Oh. Tapos nagkaroon naman itong paglalabas ng tungkol sa corruption sa DPWH. At yung sinabi niya rin na ang DPWH, maraming corruption dyan. Oh. Lalo na mga ghost projects. Oh. Pero wala naman siyang ginawa. Kaya Correct. tama, accurate si Pangulong Bongbong Marcos. Yan kasi ang problema kay Digong dati. Puro lang yaw-yaw. Puro lang nakahak. Puro yabang. Oo, puro puro yabang. yabang. Tulad ng ginagawa ni Sara Duterte. Oo, wala Puro namang yabang. wala na pa napatunayan. Correct. Ang napakulo lang si Dilima nakalaya pa. Kasi gawa-gawang kaso Oh, lang. di ba? Ito kay PBBM, kahit siguro mag-iba presidente rito, mahirapan ba kalaya yung mga sa bibigat ng ebidensya? I agree. Kasi yan ang sinabi ni PBBM. Siguraduhin natin, pag nakulong sila, wala silang laya, dapat mabigat yung ebidensya, tatayo sa korte. Oo. Ha? Ang kagandaan si BBM, hindi nakikialam sa pag nasa judicial process na, hindi na nakikialam. Ah. Di ba? Ah. Kaya nga na-absuelto si Laila de Lima, si Maria Ressa, di ba? Mm. Kasi hindi na siya Tama, nakialam. tama. Hindi katulad ng panahon ni Digong, no? Mga tauhan ni Digong ang mismo na nakikialam at nagpo-provide ng mga false witnesses and testimonies. Diba? Kumbaga tinatrabaho talaga. Tinatrabaho talaga. Si BBM, kung talagang kailangang panagutin, pananagutin ka kahit ano pang estado mo. Mm. Hmm. Kasi Example, Digong, Kiboloy, Bong Revilla, Jinggoy. Jinggoy Estrada, Marcoleta. Marcoleta, no? So, sorry na lang sila. ang pinapalabas kasi nila, bakit hindi mo mapanagot si Martin Romualdez? Yan na nga eh. Nasaan niya yung Hindi, ebidensya? tsaka yan na nga eh. Inaanuhan na nga ni Ombudsman eh. Yung ombudsman. Pero Di ba? okay lang yan eh. Kasi may due Oo, process oo tayo, naman. pero Hindi pwedeng sabi-sabi lang. Dapat Oo. meron kang ebidensya. Hindi pwedeng galit ka sa isang tao, no, at akusahan mo, ebidensya na 'yon. Hindi po Correct. ebidensya tawag doon, no. Mm. Akusasyon pa lang po 'yon. Oh. Yung akusasyon po ninyo, no, kailangan tapatan niyo po ng matibay na ebidensya. Katulad ng nangyari kay Marcoleta at kay Mike Defensor. Dahil yung ebidensya galing mismo sa Sila inaakusahan. Oo. Kaya Sila rin yan talaga. provide. Dito pala makikita natin. Napakalayo ng pagkakaiba talaga netong si Digong pati si PBBM. I-ano lang natin, no? I-link lang natin yung timeline. Kasi nandiyan tayo mismo sa SONA. Oh. Di ba? Sinabi ng presidente yan. Diyan nagsimula sa SONA yan. Oh. And malapit na naman po yung SONA. Attend tayo dyan, di ba? Sa Ah. SONA. So balikan lang natin. July 28 po. Yan po yung SONA. Inanunsyo ng ating presidente. Sa mga nagsasabi na hindi si PBBM ang nag-expose yan, yung presidente po natin mismo yung bulgar niyan. At i-quote natin siya. Sabi niya, mahiya naman kayo sa inyong mga kapwa Pilipino. Yun po yung mga ninanakawan. At may mga nakulong ng big fish. May mga nakulong ng big Oo. fish. Oh. Magandang resume yan. July 29 to August 1 pa lang po, nagkaroon agad yan ng crackdown. Agad po na inutusan po ng palasyo ang DPWH na isuko ang lahat ng procurement files. Yung mga contractor list, yan lumabas yung grupo nila Diskaya. At lumabas din sa investigasyon na itong 10 contractor, top contractor, yung mga projects, iba't ibang parte ng Kinokontrol Pilipinas. nila. Sila lang. Oo. Dominated nila. Kumbaga monopolize nila yung mga projects na yan. Mga audit documents at nagsimula na po ng internal review. Sumunod po niyan, nag-establish po ng ICI, kung inyong matatanda, no, September 11, nagkaroon po ng, ano ibig sabihin ng ICI? Independent Commission for Infrastructure. Sila po yung dedicated body na nag-imbestiga po, nangalap ng mga ebidensya. Yung mga findings nila, nirekomenda po nila sa appropriate government agencies gaya po ng Ombudsman o DOJ para mag-proceed po sa kaso. Which is hanggang ngayon, no, Oo. tumatakbo ang lahat Oo. ng kaso kapag meron ng nakumpletong preliminary investigation, no, nagde-decide ng Ombudsman o DOJ at sinasampa na sa appropriate courts. Ayan. February hanggang July 2026 po ngayon, no? Ito yung tinatawag nating endgame at matapos po yung 5 buwan na operasyon, naglabas na po ng ICI ng kanilang mga rekomendasyon, yung pagpa-file po ng mga criminal at administrative cases laban po sa 65 individuals, kasama na po dyan yung mga mambabatas, mga contractors at mga opisyal ng DPWH. Ganon din po yung COA kasi kumbaga whole of government na kawan ito. Sa buhatan talaga ito eh. At binigyan din po mismo ng ating presidente na hindi pa tapos ang investigasyon dahil sabi niya, the more we look, the more we find. At nalalaman na niya na previous administrations talagang talamak na yung corruption. Pero wag rin natin i-discredit si Bato. Purihin din natin si Senator Bato de la O bakit na Rosa. naman? Bakit? Kasi dahil sa kanya, napatunayan na 2016 talaga nagsimula ang lahat. Oo. Kasi yung Diskaya nga, 2016 nagsimula sa flood control. Pero yung pagkatanong niya kay Diskaya, Di ba?
Bakit? ang sabi kasi ng Hindi ko na-gets ang sabi nila Kasi, Diskaya, ano, 2013 kami nagsimula sa DPWH. Oh, 2013. Pinoy. O sabi ni Bato. Kailan talaga sa DPWH? Anong year kayo nagsimula sa flood control? Tinanong niya pa kasi yun. Eh di sinagot ni Diskaya. 2016 kami nagsimula sa flood control. Tama nga talaga yung characteristics ng mga DDS, no? Mga bobo eh, di ba? Mga Duterte, no? Kung, ngayon, di ba sabi na iba, yung legend na tanong, anong nauna? Itlog o manok? Ah, O, di ba? Yan ang legend na tanong. O. Wala na yan, talo na yan dito sa tanong na yun. Ano ang DDS? Bobo o tanga? Doon ka lang mamimili, no? Parang ano yan eh. Wala ba choice? Buta o uno. Parang hirap pamili. Sige, upo tayo sa ating next topic. Tapos ka na ba yan? Tapos ka na? Tapos na ako. Sige, sige. Dito muna tayo sa ano ha. Ang ating presidente nagpunta dyan sa Canada. Siyempre, nag-trending po yan, no? Yung Jollibee visit ng ating presidente kasama yung kanilang prime minister. At ganoon din po yung bashing nila kay Yusek Claire Castro, ha? Talamak to mga DDS na to. Positive side muna tayo. Pag uwi po ng presidente dito, ang baon niya, 2.5 billion Billion? US dollars po. Laki Yung investment pledges na nakuha po ng gobyerno natin. Ibig sabihin po yan, napakaraming trabaho na naman po para sa ating mga kababayan. At umigting pa yung ugnayan ng Pilipinas at ng Canada dahil sa kanyang pagbisita. At nakikita rin naman natin kung gaano talaga kamahal ng mga Pilipino dyan sa Canada si Pangulong Bongbong Marcos. Ang problema, may mga nakalusot na mga dilis. Itong mga dilis na to, pinagtulungan nila, hinaras nila si Yusek Claire Castro. Pinalibutan nila, palibasa, dalawa lang eh. Si Yusek Claire Castro at yung isa niyang kasama, pinalibutan itong mga dilis at hinaras. At tinawag na pangit. Pero yung nagtawag ng pangit, Mas grabe pa sa... mas patindi pa. Yun nga yung nakakaandun eh. Nakakaawa yung mga matatanda na yun eh. Isipin mo homeless ka dyan sa Canada. Homeless ba yun? Sabi. Hindi, food stamp beneficiaries. Di ba? Ganun na rin yun. Di ba? Hindi wala ulit. Sa iba naman. Di ba? Pagkabaga din sa ating 4-piece. Nandyan ka sa Canada. Pilipino ka. Gumawa ka ng ganyan, kinutya-kutya mo yung Sarili mong ano? Hindi, tawag diyan kay Yusek Claire Castro, empleyado ng gobyerno na representante ng buong Pilipinas. Ang ginagawa lang niya yung trabaho niya. Oo. Kinutya-kutya nyo dahil sa mga baka Duterte lang kayo. Hindi nyo inisip yung impact niyan. Tayong buong Pilipino si Rajan, hindi kayo. Tayong lahat. Kasi sasabihin, yung Pilipino doon, nag-aaso-aso na naman. Buti ko sasabihin yung pangalan nila, di ba? Ang sasabihin, yung Pilipino roon, ganun-ganun ang ugali. Kaya tayo nasira dyan. Kaya tama lang na ma-deport talaga kayo. Ang alam ko, inaalam na yung pangalan nila nung embahada natin dyan para masampa ng tamang kaso eh. Pinapahanap eh. Pinapahanap. Kung saan connected itong mga tao na to. Oo. May nakita nga ako online yung parang nakakompile yung mga mukha nila. Oo. Di ba nag-trending yun online eh. Ako may nag-submit sa akin ng may nag-send sa akin na taga-Canada na followers natin, Oo. yung pictures ng grupo, yung grupo mismo Oo. na nag-organize nung pangbabastos sa Pangulo at kay Yusek Claire Castro. Ang At masaklap pinost ko dyan- na rin. Ang masaklap dyan, hindi lang naman mga DDS yung affected eh. Mm. Yung entire Filipino community sa Canada kasi Oo. public scandal yung ginawa nila eh. Oo. So ganun pala yung mga Pilipino. Ang ganda-ganda ng imahe ng Pilipinas, no? Ang Sinira lang nilang ang bilis. Pilipino dyan sa Canada 1 million. 1 million dami, no? 1 million. Ngayon, dahil sa tatlo na yun, yung buong 1 million na yun, damay. Nadama, yung mga Phil Canadians Oo. na naapektuhan. Isipin mo naman yan, nakikita nyo sa video, yung mga tao na natutuwa kay PBBM. Di ba? Yan, napakarami. Ayan, panoorin natin yung video. Kasi ano to yung, Joey Albert Joey ba yan? Albert, Joey Sige, Albert. sige. Video ba yan, Lex? panoorin natin yung mensahe Sige, ng ating panoorin natin. presidente kasi maganda po yung statement niya dyan. Maraming salamat po Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita ninyo sa amin dito sa Canada. It has been our long time wish and prayer that you come visit us here and God has granted that prayer. That is why when we were given the chance to see and meet you at last, without any doubt we booked our flights right away because the event was in Vancouver and we live here in Toronto. My flight was cancelled 3 times but I never gave up. You inspire us so much that your determination to make Filipino lives better resonates to us too. And so come hell and high waters, we came to see you and show you how much we care and appreciate your hard work in delivering your promises.
Hindi po kami bulag o nagbubulag-bulagan sa mga ganap sa inang bayan. Nakikita namin ang inyong pagpupursige kasama ng inyong gabinete at ni First Lady Liza Marcos. Ramdam namin ang iyong hirap at nakasuporta po kami even at a distance sa mga programa at mga proyekto ninyo para sa bansang sinilangan. Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. Ayos, di ba? Ayos. Ganyan kamahal ng mga Pilipino, ng mga OFW si ate, isa lang siya sa maraming Pilipino. Ano na si Miss nagmamahal sa Collado gobyerno. yan, no? Yung pangalan si Miss Collado. Oh, follower ni Mike Ian everyday yan. Kasama dito sa aming... Talaga, ginawa niya yung video na yan para sa atin, sa ating podcast ngayon, no? At halatang matalino. Sa Si kanila, anong pangalan Miss niya? Collado. Miss Collado. Oh, si Miss Collado. Marie Collas, no? Marie Collado ba? Anyway, si Miss Collado, no, isa sa magaling, matalino at patriot nating kababayan sa sa Canada, no. Ito nag-iisip na Pilipino to. Dahil mga kababayan, kung sisiraan natin ang pangulo at ang gobyerno at tayo ang mapapasama, sino bang mapapasama? No? Sino bang babagsak? Correct. Lahat tayo babagsak. Di, mauna sila ron sa Canada. Kasi makikita ng Canadian government, pangit pala itong mga Pilipino. Correct. Ganyan, pangit pala ugali nito. Di ba? Anyway, pauwi na itong mga to. ang punto po, no, kapag mayroong mga ganyang klaseng paninira sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, ang nasisira po ang bulungbong Pilipinas. At the end of the day, ang mga Pilipino po ang nasisira. Correct. No? Correct. Kung wala na nag-i-invest sa atin, dahil sa lahat ng klase ng paninira nyo, ipinaniwalaan na ng mga investors, foreign investors, anong mangyayari sa trabaho din sa Pilipinas? Mawawala po ang trabaho din sa Pilipinas. Wala nang willing mag-invest. At kapag wala nang willing mag-invest, wala nang trabaho, sino pong kawawa? Eh di yung mahihirap po. Naisip nyo ba yung mga katangahan yung yan? May hirap na dependent sa gobyerno. Di ba? Oh. Actually, lahat tayo. Damay-damay. Yung libreng, yung zero balance billing policy. Naapektuhan yan. Yung pondo, saan kinukuha yan? Sa pera ng taong bayan. Oh. Diba? Kaya yung minsan lang ba magsalita si Pangulong Bongbong Marcos, nag-viral Di ba? Sa ano yung sinasabi niya, ako ang nag-expose ng flood control scam na yan. At kung talagang racket ko yan, bakit ko patitigil? Bakit ko i-expose? Tama nga naman. Bakit ko sisirain? Oh, bakit ko sisirain? Napaka-basic to. Gumagamit ng logic. No? Tama yung sinabi ng Pangulo. Gumagamit ng... Katangahan. Hindi, kitang-kita mo Kaya naman. nag-viral Si President Bongbong Marcos sa sinabi niya, no? Basic nga Basic logic lang, di ba? Isa pa yung... Interview ba yun? Interview. Press con. Bago siya bumalik sa Pilipinas. Ito yung Jollibee, issue sa Jollibee. Kasi yan. sabi nila, Lorraine Baduy, hindi niya raw maisip na kumakain siya ng Jollibee kasi nakikita niya raw yung mukha ni PBBM. Di wag kayong kumain ng Jollibee. Di naman kayo kawalan. Hindi mo kayo kawalan. Nakala niyo naman, matatakot ang Jollibee sa inyo. Sa tingin mo, sa pagkasuspindi mo yan, makakain ka pa na maayos sa Jollibee? Hindi mo isip-isipin yung problema mo? Di ba? Pero alam niyo kung mangyayari? Pag hindi pinakain yung pamilya sa Jollibee, silang pamilya mag-aaway. Kung ikaw anak, gusto mo, favorite mo, Chicken Joy. Basta bata, matik Saka yan. Basta Jolly bata. Spaghetti. Wala ba Tapos hindi ka dinadala ng magulang mo doon, katulad ni Lola na Badoy. yun, ko, lola. Di ba? Di sila mag-away. Actually, yung ginawa ng presidente sa pagbisita sa Jollibee, no, promotion din niya sa mga Philippine businesses. Naman. Kasi ang Jollibee ay proudly Filipino po yan. So, Correct. sinusuportahan siya ng presidente. Kung magba-branch out pa yan, makikinabang din ng Pilipinas. Alam niyo kung bakit napakaganda nun? Biri mo, Canadian Prime Minister, Presidente ng Pilipinas na ando sa Jollibee. No? Ang Canada, isa sa pinakamayamang country sa buong mundo. Correct. Di ba? Ngayon, kapag nakita ng mga investors, mga businessmen yung kanilang Jollibee visit na yan sa buong mundo, no? Maraming pwede mag-invest palalo na investors dyan sa Jollibee. O kunyari sa country nila wala pang Jollibee, magtayo ng Jollibee. Ang target ng Jollibee is maging top 5 sa buong mundo na food chain. At Na food hindi lang chain. yan, Top 5, So, kapag nagkakaroon ng mga ganyang opportunity na ipopromote ng ganyan ang Jollibee, hindi malayong mangyari yun. Libreng endorsement yan. Tsaka hindi lang yan, Bago ko makalimutan, sinong magbe-benefit kapag mayroong mga Jollibee sa ibang bansa? Mga Pilipino din. Nakita niyo ba yung store na pinuntahan nila? Puro Pilipino ang crew. Correct. Di ba? Kahit sa US,
Yung mga Jollibee dyan, Pilipino yung mga Oh, Lahat kahit sa Hong Kong. bakit hindi Singapore. naiisip ng mga DDS yan? Hmm. Pala, Ayan, tanong mga, yun. mga Pilipino. Tanong ko, ba't di naisip ng mga DDS yan? Wala eh, op eh. O yan, mga Pilipino lahat yan. Ang sarap ng ngiti nila, oh. Oo. Ikaw ba naman eh. Ikaw ba Bisitahin naman ng presidente at Prime Minister eh. Prime Minister ng Canada. Di ba? Meron ba tayong nakitang ganyang Si ginawa? Badoy lang malungkot yan. Ay, ka-coffee na. Itong, pansin ko lang comment ko lang Mm. Si BBM, iba't ibang klaseng diplomasya ginagamit. Okay. Prime Minister ng Singapore. Singapore. Best friend tingin sa kanya. Karaoke, singing diplomacy ang ginamit. Oo. Di ba? Sa Emperor ng Japan, anong ginamit yung diplomacy? Halo-halo diplomacy. Kain. Yung tungkol sa halo-halo Oo. natin. At dito sa Canada, ang ginamit naman niya, Jollibee. Jollibee diplomacy. So Di ba? may, ngayon ko lang napansin yan, ha? Ha? May strategy na ginagawa. Oo. Ang tanong ngayon dyan, Pinag-iisipan nila. ang tanong, bakit hindi si Digong inibitahan ba dyan sa Canada? Ba't hindi siya nagpunta dyan? Wala. Actually, 11 years ago na may pumasyal dyan. So, Oo. si Digong never pumasyal dyan sa Canada. Never in-invite. Yung presidente natin, in-invite. In-invite si BBM ha, baka sabihin nyo Si si BBM. BBM tries na invite ni Prime Minister Carney Oo. bago siya napao. Ah. No? So talaga kasi gusto talaga siyang mapapunta ni Prime Minister Marami Carney kasi sa Pinoy dyan. Canada dahil Oo. 1 million nga daw ang Oo, overseas Pilipino Filipinos diyan. And very lenient ba ang Canadian government sa mga Pilipino? Correct. Kaya nga, ano yan target destination, dream destination yan ng mga OFW. Saka magaganda ang estado ng karamihan ng Pilipino diyan. Tsaka mabilis kang maging resident. Oh. So kaya kung ikaw OFW, punta ka muna ng Taiwan, punta ka muna ng Middle East. After that, lipat ka na ng Canada. And then after a few years, magkakaroon ka na ng papeles. Kaya Napakaganda. maraming Pilipino Kaya dyan. napakaganda talaga ng bisita niya sa Canada. Huwag lang sirain ng mga DDS na tanga. Win-win. Mm. Pasok nyo. Sige, next topic tayo, no? Naku po, ito super bagyo ito. Oo nga, Napakalakas simula na daw bagyo bukas. ito. Ang pangalan, tama ba yung pangalan? Inday? Typhoon Inday, talaga pag pangalan Inday. Hindi sinadya ng gobyerno yan, ha? Just to clarify, yung pangalan na po yan, ginawa po yan last year pa. Matagal na. Naka-program na po yan. Ako, Nagkataon talaga. Baka pagpasok niya, marami na naman mawala. Ganyan talaga yung imahe ni Inday, no? Destructive. Magandang ano na naman yun. Anyway, sige. Maraming mawalang mga pananim na palay. Yan. Una. Malupit Oo. talaga yung Inday. Ito Bagyo pong talaga. super typhoon. Naku po, inaasahan pong papasok sa Pilipinas at ang inutos agad ng ating presidente, whole of government approach. Oh. Huwag na natin hintayin na dumating sa sitwasyon na mahirap para tayong lumikas, no? So ang inutos po ng ating presidente preemptive evacuation na agad para sa mga lugar na direkta pong maaapektuhan nito. At ganoon din po, actually hindi na kinakailangan natin sabihin ito, yung prepositioning po ng mga relief goods Oh. para po sa mga residente o sa mga lugar na tatamaan. Very active na po ang DSWD dyan. Meron pong 4.7 million food packs na po. Nagkakahalaga po ng 3 billion pesos. Ang strategically ipinapalaganap na po, prepositioned na sa mga lokal na pamahalaan na nasa projected path ng bagyo, yung inaasahan pong dadaanan nitong Super Typhoon Inday. At ang relief boxes po natin, inihanda na rin po ang 364,283 na ready-to-eat food boxes at 271,000 na non-food emergency items para naman po sa mga evacuation areas. Para sa agar. At yan ha, nililinaw natin, walang pili-pili yan kahit anong kulay mo sa politika. DDS man o hindi? Oo, Pasok. walang pili-pili yan ha. Ito maganda sa panahon ni PBBM, yung DSWD. Ang layo sa ibang mga naging presidente. Dito wala pa yung bagyo, nandun na yung ayuda. Diba? Yung Correct. bagyo, nabubuo pa lang sa Pacific Ocean, yung ayuda nandun na sa bawat munisipyo ng dadaanan ng bagyo. At hindi lang ayuda ang piniprepare, pati yung budget. Oh, Nakahanda na yung mga budget kung sakaling kakailanganin. Oh. No? At saka ngayon ka lang makakarinig ha. Ngayon mo lang makikita si PBBM lang yung presidenteng hindi ka makakarinig na, oy, nasira yung ayuda. Oy, na-expire yung ayuda. Oy, itinapon yung ayuda kasi nabulok na. Walang ganun ngayon. Mm. Diba? Kahit Walang nung gayon. Kahit nung panahon ni Pinoy, nangyari yan no? Kahit Kay kay DSWD, Digong, no? kahit kay Dami na Digong. sayang, di ba? Diba? Pero kay Digong, ganun din. Pero kay PBBM wala. Kasi bakit? Magaling yung DSWD secretary natin. Sino yun, Yam? Si Rex Gatchalian. Oh, yan. Very active ang DSWD. Oo. Tinitingnan ko yung mata ng bagyo. Ang laki niya oh. Ayan, kung makikita ninyo, ang laki ng mata ng bagyo. Oh, kaya nga super typhoon. Nasa Pacific Ocean pa siya. Oh, actually, nasa Philippine Area of Responsibility na to eh. Hindi, sa ba yung tama Anyway, niyan? wait lang. Sa yung tama July niyan? 8, by July 8, 2 p.m.,
July 8 ba ngayon? Oo. Wednesday yan, pumasok na sa PAR. Saan tama Projection yan? lang Saan ito, ha? tama? Saan probinsya? Northern part po siya. Batanes ang exit niya. Nako, sa pool na Luzon, naman yung Cagayan yan. Cagayan. O yan. Sa pool na yung naman area yan. na yan. Oo. Sana lang no hindi tayo talaga maapektuhan ng gusto. Sana ma-minimize yung magiging damage no ng parating na super typhoon Inday na ito. Actually, no? naka Let's all pray no na ganun lang mangyari. naka-signal number 1 na po, Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Cagayan, Isabela, Aurora, Babuyan Islands, ganoon din po yung Batanes. So, Kaya maganda rin kakakopi ko sabihin na rin natin dito kung yung kayo po ay nakalugar sa mga areas na talagang delikado po no lumikas na po kayo no mag-voluntary na po kayo lumikas. Wag nyo no? na hintayin yung At huwag nyo na gobyerno. hintayin ng gobyerno o magkaroon pa ng andyan na yung sakuna bago kayo kumilos no. tama. Yan po ang ginagawa actually ng gobyerno no bago pa talaga tumama ang super typhoon or ang typhoon no binibigyan na po ang warning ang mga taong bayan. Kasi may mga kababayan tayo ayaw iwanan yung bahay nila kasi may mga alaga silang hayop, may mga kalabaw, kabayo. Correct. Pero isipin niyo po, mas importante yung buhay kesa sa importante din naman yung mga alagang hayop natin dahil kabuhayan Mas natin importante ang yan. buhay. Pero mas importante Kasi po, mahirap yung na buhay. lumikas kapag nandyan na talaga yung bagyo, sa totoo lang. Mm. Kapag may dilubyo na, kapag nagbaha na, kapag nasira na yung bahay nyo, napakahirap lumikas Eh, pa. lamang yung prepared. Oh, lalo na Diba? pag likas nyo, wala na bakante sa evacuation center, mas mahirap yun. Siksikan na. Oo, kaya isipin ninyo yung buhay nyo. Huwag nyo na hintayin yung Talaga to. gobyerno. Si Inday Oo. talaga. Oo. Perwisyo talaga itong si Perwisyo talaga. Hinday Perwisyo natin. talaga itong si Inday. Totoo. O siya, sige. Move on tayo sa ating last topic. Last na to, no? I-congratulate natin. Siyempre, si Sir Benhar Abalos. Ayun. Ano ba meron sa Ano kanya? nangyari, Sir Yap? Anong nangyari kay Sir Benhar Abalos? Kanina tinanong ko agad yung ano niya. Uy, nababalita na i-appoint na si Secretary Benhara. Anong posisyon? Sabi, Kabsec. Uy, inisip ko Kabsec. O nga, Cabinet Secretary. Di sir, yun na yung mismo po ano niya, Kabsec. Naisip ko na, yung previous administrations pala. Sino Grales? Nagkaroon ng mga Kabsec, no? Katulad nung pag unang-unang upo ni Digong, merong si Basco. Yung dating governor, no? Si Basco naging Kabsec at si Nograles naging Ricardo Kabsec. Nograles. Oh, at during the time of Pinoy, kung di ako nagkakamali, meron din sila mga Kabsec. So, So, yung position ni Benhar Abalos ngayon ay katulad din ng position ng mga dati. So, hindi yan newly created. Hindi yan newly created. In fact, ang role ni Secretary Benhar Abalos ngayon ay para maging mas maayos pa ang takbo ng mga gabinete. Yung synergy ng ano. Oo, ng mga kumbaga iba't ibang departamento. parang sakop niya yung mga gabinete ni BBM. Parang ganun Oo. eh. Parang kasama na rin yung pagiging Kasi parang sa lahat ng gabinete niya, siya yung pinaka-sekretary. kumbaga point person, siya rin Oo. yung magre-report sa Pangulo ng mga nangyayari sa mga Ano yan, sir? departments. Natatandaan ko si Carlo Nograles sa ginagawa niya, parang little executive secretary. Correct. So, parang alter ego din, Hmm. pero hindi directly siya. Ang malamang niyan. Mabigat yan. Ako ngayon Mabigat pala ang posisyon nakikita na yan. ko na kapag may mga foreign trips si BBM, baka kasama. Oo, kasama din yan. Isa na 'to maging caretaker. Pwede. Ang nakikita ko naman dyan, si ES Ralph Recto, makakapag-focus siya sa talagang trabaho niya, especially sa mga legalities ng mga trabaho ng gobyerno. No? Si Sap Lagdameo, pwede siya makapag-focus sa Mindanao. No? Tapos ito naman si Kabsec Benhar Abalos, pwede mag-focus sa mga legacy projects. Pwede. Correct. Ng Pwede. lahat ng departments. Kasi no? tatahiin mo Oo, no? Kasi usually, syempre, iba yung gagawin yung programa ng halimbawa isang agency, iba rin yung gagawin. Oo. So walang tao na nagtatahi doon. So Oo. malaking papel ang Remember, gagawin di ba sinasabi sa atin Abalos ni DPWH Secretary Vince Dizon na may mga legacy projects na inuutos si Pangulo na unahin or i-prioritize. With someone like Benhar Abalos, sisiguraduhin niya na itong lahat ng legacy projects ng iba't ibang departamento, DOTR, DPWH, DSWD, no, DepEd, no, ay talagang tuloy-tuloy na ma-implement. Matututunan. Kaya napakagandang balita na si Secretary Benhar Abalos ang ginawang Kabsec. Kasi sayang kung hindi mo siya bibigyan ng posisyon. Namasayang yung talino at husay niya. Sayang. Action man yan eh. Di ba? Alam natin yan. Action man So, talaga. i-address pa rin natin siya. Secretary ulit. Secretary Benhar Abalos. Benhar. Sec Benhar. Saka na yung Sen. Wag mo na yung Sen. Sen. Sek. Pero Sek muna. ilang ba yung boto niya nung nakaraan yan? ano siya eh? 17. 10 million mahigit yung sa Naku, number 12. konting-konti na lang Siya na yun. 1 million ang difference eh. Konting-konti na lang Konting-konti yun. lang talaga. Konting-konti lang talaga. Ibig Kaya sabihin, sa sana- susunod, kung makakuha siya ng 2 million,
May kalalagyan na Additional. siya. Ah, oo Oo. naman. lulusot Oo, na. oo naman. Oo, nako, malapit-lapit na po yan. So, SEC muna 2028. ngayon. Oh, SEC muna. 2028, send na. Send na yan. Oo. So yan mga kabibiyan, mga kayayam ha, marami tayong aabangan sa mga susunod na buwan at taon tungkol kay Secretary Benhar Abalos. Ah. Hindi yan ang last topic natin. Pero Ano ano kailangan i-insert, no? Na nangyari lang kanina, yung National Feeding Program ni Pangulong Ay, oo. Bongbong Marcos. Isa na naman legacy project. Alam mo kakopy kung bakit? Mm. Kasi first time na lahat ng estudyanteng bata ay kasama sa programa. Kasi in the past years, in the past administration, ang kasama lang yung mga malnourished at Ah. yung stunted. Ah. Correct. No? Pinipili lang. Pinipili lang. This time, mahigit 4 million, kung di ako nagkakamali, 4.8 million na kabataan ang kasali sa National Feeding Program. Wow, So approve na lahat kakain. Approved na. Oh, approve na. Ayan, nandiyan Kanina na, nandiyan kanina. si PBBM. Kanina ni-launch. Wow. Oo, ni-launch kanina. At sabay-sabay sa buong Pilipinas. At hindi lang yan, Yam, ha? Baka nakakalimutan mo, si First Lady nasa Muntinlupa kanina. Oh. Namigay ng bigas na naman. Oo, talagang panay ang ikot ng ating First Lady, no? Diba? Sa pamimigay Huwag nitong niyong kakalimutan tulong, yung no? First Lady natin. Akala niyo yung First Lady natin, tamad, patulog-tulog. Ha? Tinan mo yung ano, yung sa National Feeding Program, no? Masustansya yung pagkain na Oo naman, oo. hindi lang basta pagkain yan. May napuntahan ako niya sa Valenzuela, may tawag sila dyan, may kitchen, something ganyan, no? May mga volunteer dyan. Kasi kakopi katuwang nilang DOST. Oo. Kaya talagang pinag-aaralan talaga Yung mga nutritious na pagkain, no? Oo. Ano to, kumbaga, Saka motivation niya sa mga bata. DOH pala. Motivation niya sa mga bata na pumasok kasi pag pumasok ka, makakakain ka. Correct. Hmm. Di ba? At healthy ka, kapag healthy yung chan mo, makakapag-isip ka ng tama, maapektuhan yung proficiency mo. Alam mo, sa daming trabaho ni PBBM, no? Ay, isisingit niya pa yung mga ganyan, no? Alam mo Diba? hindi sa pag-aano kay Secretary Benhar Abalos advocacy rin ni Secretary Benhar Abalos yan. At sa kanya ko lang narinig kung bakit advocacy niya yan. Bakit Kasi daw ang bata from nasa womb pa lang hanggang 7 years old, yan yung age or period na yung bata ay pinaka mabilis mag-grasp ng information. Mm. Ang pinaka mabilis mag-grasp ng knowledge, no? At saka yung attitude at saka yung pagkakalakihan niya. Yung development ng bata. Yung development ng bata. Yung naalala from ko. womb, 7 years old. Ah. Ngayon, kung ang bata ay malnourished o kulang sa pagkain or stunted sa edad na yan, walang papasok sa utak. Mm. No? Magiging bobo ang bata. At, Kaya siguro naapektuhan yung ating DepEd, yung ating So ranking. yung mga dilis, pre, Diba? anong taon na sila na? hindi, parang ano sa kanila, am-am lang dati, gatas nila. Kaya nga. Kaya nga, puro am nga ang pinakain sa mga Ay, kilala DDS. na kayo. Ako, amboy ako eh. Oh. Hindi, parang narinig ko ang sinabi ni Secretary Abalos yan, parang ginawa nila yan sa Mandaluyong. Kaya ito si Oo, ginawa niya sa Mandaluyong. Pangulong Bongbong Marcos, no, naniniwala sa parehong ano na yan. Paraan. Ano ba tawag doon? Idea na yan o principle na yan tungkol sa malnourished and stunted kids. Kaya ginawa niya, imbis na selected children lang, lahat na sinali na sa programa. Funding din kasi importante. Hindi ka talaga absent dyan pag ganyan kasasarap yung mga pagkain na ibibigay sa'yo, no? May chocolate, may Oo. chocolate drink, mayroong milk, no? Eh, Tapos no? ganyan pagkain. No? May Yung napuntahan mga namin fruits. May napuntahan kami sa Valenzuela. Ang nangyayari pala dyan, halimbawa biglang bumagyo. Oh. Siyempre, isususpend yung klase, hindi ba papasok yung mga bata. Binibigay nila sa mga preso. Yung kasi nakaluto na yan, madaling araw pa lang. Kapag late yung announcement ni Mayor, kaya ng DepEd, kung sino mang mag-a-announce, naluto na nila yan, binibigay nila sa mga jail. Sila ang kumakain yan. So hindi nasasayang. Hindi sasayang kasi maramihan ang luto dyan. Mm. Maramihan sa isang araw, 200 kids. Lalo na ngayon, kung lahat pala i-covered na, napakaraming bata na po. Galing, ito maganda tong ginawa ni PBBM na to para sa mga bata. Isipin mo yung mga bata na yan, di ba? Hindi na siya makakalimutan ng mga yan hanggang sa pagtanda. Mm. Siya. Basta tayo comments. Basta May 10 comments, minutes pa. bago tayo magkano. Lex, putok mo na yan. Ayan, very good yung feeding program. Minus na rin sa preparation time at expenses ng parents aside from malnourished prevention. Sabi po ni Flor Sabado. Correct. Ophelia, ako yung Laguk. No, hello po sa inyong tatlo. Shoutout po sa inyo. Siyempre, sino nag-comment dyan sa'yo? Teka lang. Eliazar MB. Apo ko na saling pusa sa daycare. She's 2 years old and a half at kasama sa feeding. Thanks to PBBM and admin. Sino pa? Okay. Sabi ni Legaspi 957, projects walang gutom ng PBBM admin. Salamat PBBM, God bless. Amen. And F-Lab. Ginaline Pascua Garcia, naku, everyday may feeding
po anak ko sa grade 1 na kaya malaking bagay sa mga bata yan. Tama. Oh, tama. Di ba laking tipid na rin yan, Oo. no? Na-appreciate O, ng sa- mga magulang talaga yan. Tapos na ba? Si Legaspi uli. Ayan. Yes, agree ako. Sec Abalos, congratulations. You deserve it. Tama naman. Annabelle, 1882. Yes, welcome back, Secretary Abalos. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat.